Kamusta sa aming mga listeners? Muli ito ang Cat Amazing Stories. Tara, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng ating magandang kwento ngayon. Parang pinupukpok nga ng martilyo ang ulo ni Flora nang malimpungatan nga siya. Hindi pa gaanong tirik ang araw. Napabalikwas na nga lamang nang parang tubig na dumaloy lahat ng nangyari kagabi. Hindi niya suot ang mga damit niya kagabi, kung hindi isang malaking t-shirt na panlalaki. Ang syunga-syunga mo, Flora. Ano bang ginawa mo? Bulong nga ni Flora sa sarili, saka napasabunot nga sa buhok. Tinignan niya ang malaking kama na may mancha pa nga ng dugo. Patunay nga kung anong nawala sa kanya kagabi. Nasaan na kaya ang lalaking yun? Grabe, parang hit and run ng pega. Sumilip nga siya sa banyo na nasa loob ng kanilang kwarto pero walang tao doon. Talagang iniwan siya ng lalaking kasama niya kagabi. Dali-daling kinuha nga ni Flora ang mga damit niya na nakatupi pa nga sa isang maliit na table katabi ng kama. Sure nga siyang hindi ganito ito kagabi dahil tandaan niya pa nga kung paano hinagis nga ng lalaki ang mga suot niya. Kung saan dahil sa kasabikan. Hindi niya ito pinansin na tumalis na. Ibabaon na nga lamang niya sa limot ang nangyari kagabi. BFF, anong oras na nakahilata ka pa rin dyan? Takang saad nga ng best friend ni Flora na si Vina. Kinusot nga ni Flora ang kanyang mga mata nang marinig ang malakas na boses ng kanyang best friend na si Vina. Ang ingay mo naman, Vina. Nako, ikaw babaita ka ha? Nagpunta ako sa flower shop at sinabi ng assistant mo na madalang ka raw bumisita doon. Busy lang. Pagsisinungaling nga ni Flora. Ang totoo, hindi niya alam kung bakit ang bigat-bigat ng katawan niya. Para siyang may sakit kahit wala naman talaga. Ha? Hindi ba laging pinagkakabisihan mo lang naman iyong flower shop mo? Naku, miss ka na ng mga rosas mo ha. Wika nga ni Vina. Hindi na nga siya magtataka kung bakit ito nakapasok sa kanyang kwarto. Marahil ay pinapasok na nga lamang siya ni Auntie Dara. Ang tiyahin nga ni Flora na kasama nga niya sa bahay. Pupunta rin naman ako doon. O, ano palang meron? Bakit mo ba ako hinahanap? Tanong nga ni Flora. Hoy Flora, tapatin mo nga ako. Kaya ka ba nagkakaganyan ay dahil pa rin sa paghihiwalay niyo ng bakulaw na Jasper na yun? Naka-move on na ako sa gagong yun. Huwag mo na ngang sabihin ang pangalan niya at naiinis lang talaga ako eh. Kapag naaalala kong pumatol ako sa mga ganong lalaki, naku, nanggigigil talaga ako. Dapat lang. At saka, lagpas 3 buwan na rin naman simula nang mahuli mo yun, di ba? Huwag mo nang pag-aksayan pa ng oras, sabi nga ni Vina. Nang mabanggit nga ni Vina na 3 buwan na nga simula nung mangyari ang paghihiwalay nila, ay may ibang sumagi sa utak ni Flora. 3 buwan na nga rin ang nakalipas simula noong may nangyari nga sa kanila ni Nicolay Buendia. Wala ni isa siyang pinagsabihan tungkol dito. Paminsan-minsan talaga ay naaalala nga niya yun dahil parang artista si Nicolay na makikita nga niya sa mga billboard kapag bumabiyahe nga siya. Well, ganun talaga dahil kilala siya sa bansa bilang isang hot bachelor. Naku at tumayo ka na dyan. Tignan mo oh, pinagdala pa nga kita ng paborito mong menudo. Luto ni mama yan. Miss ka na rin niya. Saad nga ni Vina, saka hinila nga siya papunta sa kusina. Pinuksan nga nito ang isang Tupperware na may lamang menudo at kumalat pa nga sa buong kusina ang amoy ng menudo. Oh my gosh, Vina, takpan mo nga muna yan. Natatarantang sigaw nga ni Flora, saka nagtakip nga ng ilong. Naduduwal siya sa amoy ng menudo. Ha? Bakit? Naguguluhang tanong nga ni Vina. Hindi niya alam kung bakit ganun na nga lamang makareact si Flora. Paboritong-paborito nga nito ang menudo. Minsan pa nga ay sinasabi nito na amoy pa lang ay ulam na. Hindi na nga natiis pa ni Flora at tumakbo na nga siya sa may lababo para doon magsusuka. Parang bumabaliktad ang kanyang sigmura. Huy, ano bang nangyayari sa'yo ha?
Nag-aalalang tanong nga ni Vina habang hinahagod nga ang likod ni Flora. Mukhang nagiba yata ang style ng luto ni tita. Ayoko yung amoy eh. Sagot nga ni Flora habang naghihilamos. Ha? Ganun pa rin naman yun ah. Pinanood ko pa nga habang nagluluto eh. Parehas lang naman ya. Hindi ko rin alam eh, basta ayoko talaga ng amoy. Bumalot nga ang katahimikan sa paligid nila. Naiilang na nga si Flora kung paano nga niya titigan si Vina mula ulo hanggang paa. Hoy babae ka, umamin ka nga sa akin. Buntis ka ba? Nabuntis ka ba ng Jasper na yon? Parang bombang sumabog ang epekto ng tanong na yon kay Flora. Napaisip siya. Sa sobrang abala nga niya noong nakalipas na buwan, hindi man lamang niya namamalayang hindi nga pala siya tinatatnan. Hindi niya rin naisip yon ngayon lalo na at lagi siyang nahihilo at parang nangihina. No, hindi pwede. Hindi pwede? Ano? So buntis ka nga. Nagtubig nga ang mga mata ni Flora habang tinitignan nga ang kaibigan na mukhang nag-aalala rin. Vina, hindi pa ako dinadatnan. Hindi ko malayan dahil sobrang dami kong iniisip. Kaya baka nga. Nanginginig ang mga kamay ni Flora habang iniisip nga ang mga posibilidad. Flora, kumalma ka. Sandali at bibili ako ng pregnancy test sa mga butika. Magiging maayos din ang lahat ha? Niyakap siya ng kaibigan at nagpaalam. Ilang minuto lang ang lumipas ay bumalik na nga si Vina na may dalang paper bag. O heto na, dali at pumasok ka na sa banyo. Meron namang instructions dyan eh. Nag-aalalang sabi nga rin ni Vina sabay abot nga ng paper bag na naglalaman nga ng pregnancy test. Nanginginig pa nga rin ang mga kamay ni Flora habang pinapakinggan nga niya si Vina. Pumasok siya sa banyo at sinunod nga ang instruction na nasa pregnancy test. 3 pa nga ang binili ng kaibigan para makasigurado. Nang matapos ay naghintay na nga siya ng ilang minuto. Habang naghihintay nga ay nahihilo na nga rin siya dahil hindi matigil ang kanyang inisip sa maaaring resulta ng pregnancy test. Pagkaraan ng ilang minuto ay sinilip nga niya ang pregnancy test. Oh my gosh, no! Flora, anong nangyayari? Papasok na ako ha? Sabi ni Vina at narinig na nga lamang ni Flora ang pagbukas nga ng pinto. Vina, 2 lines, buntis ako. Mahinang wika nga ni Flora habang dumadaloy nga ang luha sa pisngi. Halo-halo nga ang emosyong nararamdaman niya. Niyakap nga siya ni Vina. Huwag kang mag-alala at nandito lang kami para sa'yo kahit ano pang magiging desisyon mo. I want to keep the child, V. Ayoko siyang ipalaglag. Hindi kaya ng konsensya ko. At gusto ko rin naman na magkaanak, diba? Nabigla lang talaga ako dahil masyadong maaga. Shh, everything will be okay. Kung yan ang gusto mo. Pero paano yan? Ipapaalam mo ba kay Jasper? Naku naman, hindi pa isinisilang ang bata eh. Minamalas na siya dahil kay Jasper. Hindi siyang tatay. Bulong nga ni Flora. Ano? Sino? Si Jasper lang naman ang alam kong naging boyfriend mo ah. Gulat na saad nga ni Vina. Mas lalong naiyak si Flora dahil sa reaksyon ng kaibigan. Naalala nga niya na kahit kilala nga niya si Nicolai Buendia ay estranghero pa rin ito para sa kanya. Tumahan ka na at naiiyak rin ako sa'yo. Ano bang nangyari ay sabihin mo nga sa akin? At oo nga pala, hindi ba kwento mo? Nagloko si Jasper dahil rason niya. Hindi ka pumapayag na umabot kayo sa, alam mo na, hindi mo pa nga sinusuko si Bataan, di ba? Oo nga, kaya nga hindi si Jasper ang ama nito. Sagot nga ni Flora. Sino? Takang tanong nga ni V. Si Nicolai. Napakunot na nga si Vina. Nicolai? Sinong Nicolai? Nagtatakang tanong ni Vina. Si Nicolai Buendia. Ano? Napukpok na ba yung ulo mo sa lababo ha? Paano si Nicolai Buendia? You mean yung hot, yung handsome, wealthy, untouchable Nicolai? Eksaheradang sigaw nga ni Vina. Si Nicolai naman kasi ay sikat na sikat nga. Hindi siya untouchable dahil nahawakan ko nga siya eh. Sada man ni Flora.
Alam mo ba paita ka? Anong ginawa mo ha? Saan at kailan? Paano? Eh di ba nung nahuli ko si Jasper, napadpad ako sa bar, naglasing. Hindi ko na nga talaga alam yung mga nangyayari basta. Ang alam ko na lang ay nasa kwarto na ako, kasama siya. At ayun, may nangyari sa amin, siyang nakauna sa akin. Kwento nga ni Flora. Napatakip na nga lamang si Vina sa kanyang bibig. Oh my goodness, one night stand? Anong nangyari? Nakilala ka ba niya? Magkasama pa ba kayo kinabukasan? Ikaw na rin ang nagsabi na one night stand, diba? Hindi naman kami obligado pang magsama pagkatapos noon. At hindi ko na nga siya naabutan kinabukasan. Mag-isa na nga lang ako sa kwarto eh. Grabe naman, gago naman yon. Iniwan ka na lang ng ganun-ganun. Well, ganun naman talaga. At hindi na ako mag-e-expect. Dahil sa yaman, ay sanay na nga sa papalit-palit ng babae. Napailing na nga lamang si Vina. E paano yan? Sasabihin mo ba sa kanya? I don't think magkakaroon ako ng opportunity sa higpit ng security. Hindi ko rin alam kung saan siya lalapitan. Naku naman kasi, hindi ba kayo gumagamit ng proteksyon? Vina, alam mo namang first time ko yun, diba? Parang nakalutang lang ako nung araw na yun at binabaon ko na nga sa limot kaso, heto na nga, nagbunga pa pala. Hay naku girl, huwag kang mag-alala. Palalakihin natin ang batang yan ng maayos kahit wala siyang ama. Best ninang kaya to. Sad pa nga ni Vina. Thank you Vina. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka dito. Sad naman ni Flora. Ano ka ba? What our best friends are for? Ano? Natatawang tanong ni Flora. Basta? Sad na nga lamang ni Vina. Baka that's what friends are for? Loka-loka ka talaga. Natatawang sabi nga ni Flora. Kahit paano, ay gumaan nga ang loob niya na nandito ang kaibigan para tamayan nga siya. Che, magbihis ka na at sasamahan kita sa OB para masigurado nating healthy kayo ng magiging anak ko. Tumango si Flora at nagbihis na nga. Sinamahan nga siya ni Vina sa isang klinik para makapagpatingin. Congrats Mrs. Mercado, you are 3 months pregnant. Bati sa kanya ng doktor. Medyo nailang pa nga siya nang tawagin nga siyang Mrs. Ngunit isinawalang bahala na nga lamang niya. However, pagpapatuloy nga ng doktor, kinabahan naman si Flora dahil parang nag-iba ang tono ng boses ito. However, based on the findings rin, may nakitang cancer cells that are beginning to spread on your body. It's not yet severe but it's important for you to get treated. Ano po Dok? Cancer? Gulantang na tanong pa nga ni Vina. Gulat rin si Flora, ngunit walang salita ang namutawi nga sa kanyang bibig. Unfortunately, yes. Malungkot na sagot nga ng doktor. Maapektuhan po ba ang bata kapag nagpa-treatment ako, Dok? It rarely affects the growing fetus pero we still need to be cautious. Lalo na ikaw, Iha. Napakahirap ma-diagnose ang ganitong habang nagbubuntis pero like what I've said, it's not yet too serious. Pero hindi tayo dapat makampante. Sad pa nga ng doktor. Naramdaman na nga lamang ni Flora na niyakap nga siya ni Vina. Pagkatapos, maghabilin ng doktor tungkol sa mga dapat nga nitong gawin, ay nagpaalam na nga rin ito. Hindi nga matigil sa pag-uunahan ang mga luha ni Flora. Masyadong maraming kaganapan sa mga araw na to, naramdam na nga niya ang pagod ng kanyang katawan at isip. Vina, natatakot ako. Sad pa nga ni Flora. Shh, ilalaban natin ha? Magiging maayos rin ang lahat. Gagaling ka. Pag-aalo naman ni Vina sa kanya. Yun rin ang panalangin nga niya. Ngunit parang ibang plano ng Diyos para sa kanya dahil ilang buwan makaraan noon ay gumimbal sa kanyang mundo ang anunsyo ng doktor. Pagkatapos nga, lahat ng treatment na ginawa nga niya at mga gamot, hindi pa rin pala sapat ang lahat. I'm sorry pero mukhang lumala ang sakit, Iha. Kailangan mo nang sumailalim sa cesarean section at baka kung mapano pa ang bata. Balita nga sa kanya ng doktor. Malapit nga niya makumpleto ang 9 na buwan na pagbubuntis ngunit ito ang nangyari. Takot man sa mga nangyayari, sumunod na nga lamang si Flora sa gusto ng doktor
para sa ikabubuti nga ng kanyang magiging anak. Pinalibutan nga siya ng mga doktor at nurse para isagawa ang cesarean section. Nandoon rin si Vina, Daisy at Auntie Dara na nagdarasal nga para sa kanyang kalusugan. Bago mahulog ang kanyang mga talukap ay pinagsal nga niya na sana maging maayos na nga ang lahat para sa kanya at sa kanyang isisilang na anak. Gising na mommy. Pagbukas nga ng mata ni Flora ay bumungad nga sa kanya ang nakangiting si Vina na nakatingin nga sa ospital. Sa loob nga nito ay si Daisy, Auntie Dara at isang nurse na masayang nakatingin nga rin sa kanila. Siya na ba ang baby ko? Naluluhang tanong nga ni Flora. Sakto lang ang gising mo at kakadala lang sa kanya ng nurse dito. Sagot nga ni Vina habang inilalapit nga sa kama niya ang baby crib. Inalalayan rin siya ng nurse na mabuhat nga ang anak. Nagbigay lang ito ng paalala at umalis na nga rin para bigyan sila ng oras. Ang anak ko, thank you for staying with mommy. Ang tapang-tapang mong bata. Nathan, ang warrior ni mommy. My gift from God. Masayang kausap pa nga ni Flora sa kanyang anak habang lumuluha. Napakasaya ng kanyang puso na makita ang anak na payapang natutulog. Wow, ang ganda ng pinangalan mo. Hi baby Nathan. Bati nga ni Vina kahit tulog ang sanggol. Thank you sa inyo at inalalayan niyo ako rito. Pagpapasalamat pa nga ni Flora. Ang batang ito talaga. Tama ng pagpapasalamat. Masaya kaming sinasamahan ka namin. Wika nga ng Auntie Dara niya. Ngumiti siya rito at binalik nga ulit ang atensyon sa anak. Naputol lamang ang tingin niya rito nang biglang pumasok ang kanyang doktor para kausapin siya. Umalis muna si Daisy, Vina at ang kanyang Auntie Dara para bigyan nga sila ng pribadong pag-uusap. Congratulations Flora. Matapang na batang anak mo. Sad pa nga ni Doc. Salamat po Doc. But you know your child is not 100% healthy, right? Mayroong mga komplikasyon dahil sa mga treatment na ginagawa mo nung pinagbubuntis mo pa lang siya. Sad nga ng doktor. Pero magiging malusog pa rin naman po siya, diba? Nag-aalalang tanong nga ni Flora. Okay lang na magkasakit siya, wag lang ang kanyang anak. Tumangutango ang doktor. Yes, regular check-up na nga rin sa kanyang pedia ang kailangan. Maging maingat dahil madali siyang tamaan ng sakit. Pero like what I've said, maaga pa naman yun. Nandito ko para paalalahanan ka Flora. Sa sakit mo, lumalala na nga ito at ayaw naman nating mahuli ang lahat, hindi ba? Dok, sumasailalim naman po ako sa mga treatment. Ano po bang dapat gawin? Naiiyak nga na tanong ni Flora. Gusto nga niya mapagod sa lahat ng karanasan niya pero lagi niyang ipinapaalala sa sarili na kailangan nga siya ng kanyang anak kaya kailangan niyang maging matatag. I'm sorry Flora. Ang mga treatment na yun ay pinapabagal lang ang paglala ng sakit mo. Kaya kita kinakausap, gusto kitang i-refer sa isang doktor sa US. He's a friend na sa mga ganyang uri ng cancer talaga nakafocus. Also, healthcare sa US ay mas advanced kaya talagang mas mapapabilis ang pagaling mo. Narinig niya pa lamang yon ay sumasakit na nga ang puso niya kapag iniisip na mawawalay nga siya sa kanyang anak. Again, I'm sorry, but that's your last straw. I hope you can consider it, Flora. Humingi nga siya ng malalim at tinignan ng anak. I'm sorry anak, kailangan muna nating magsakripisyo ha? Magkakasama rin tayo. Bulong nga ni Flora sa anak. Mahirap man, ay buo na nga ang naging desisyon ni Flora sa gagawin. Wala na nga siyang ibang choice dahil naubos na nga rin ang savings niya sa mga treatment. Palugi na rin ang flower shop. Sa isang iglap ay parang binawi lahat kay Flora, lahat ng meron siya. Sigurado ka na ba? Maingat na tanong nga ni Vina kay Flora. Para sa anak ko Vina, para sa ikabubuti niya. Sagot nga ni Vina habang abala sa pagsusulat nga sa isang papel. Ipinahanap na nga niya kay Vina kung saan nakatira si Nicolay Buendia. Nahirapan man makakuha ng impormasyon ay nalaman na nga rin nila ito. Kasalukuyang nasa harap nga sila ng malamansyon nitong bahay. Nicolay Buendia,
This is your baby. Nathan Mercado ang pangalan niya. Ipinanganak noong January 23. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo siyang ipa-DNA test. Ipa-check up mo sa pedia dahil hindi naging ganun kadali ang pagbubuntis ko. Kaya may mga naging komplikasyon siya. Please love him and take care of him. Wala man ako sa tabi niya. Habang lumalaki siya, mahal na mahal ko siya at gagawin ko ang lahat para sa kabubuti niya. Ginagawa ko lang to para sa kanya. From Flora Angeline Mercado. Iniipit nga niya ang sulat sa stroller ng anak. Umiiyak si Flora habang pinagmamasa ng anak niya. God knows na ayaw naman talaga niyang iwan ang kanyang anak pero para din to sa ikabubuti ng anak dahil mas mapapadali nga ang pagpapagaling ng baby kapag iniwan nga niya ito kay Nikolai. Ilang araw niya lamang itong nakasama at parang binawi na nga rin ito kaagad sa kanya. Pero hindi siya papayag. Babalik siya. Babalik siya para sa anak niya. Yan ang pinangako nga niya sa kanyang sarili, sa Diyos at sa kanyang anak. Pinindot na nga lamang niya ng ilang beses ang doorbell, saka sila nagtago ni Vina sa isang malaking halaman. Lumabas nga si Nikolai Buendia at nakita ang stroller na may lamang sanggol. May isa pang babaeng may edad ang lumabas. Bago pa nga sila nito makita, ay tumakbo na nga sila sa kotse ni Vina na nakapark sa may hindi kalayuan. Pinaharurot nga ni Vina ang sasakyan papuntang airport habang pinapakinggan pa rin ang pagiyak ni Flora. What's that, Nikolai? What the hell, ano to? Sigaw nga ni Mrs. Nora Buendia nang makita ngang may sanggol. Nakaharap si Nikolai. Mom, I'm sure he's my child. Sagot nga ni Nikolai habang nakatingin pa rin sa bata. Sada man ang kanyang ina? Ano? Paanong nangyari to? Her mom left him here na may sulat na nagsasabing ako ang ama niya. Sabi nga ni Nikolai habang hawak pa rin ang letter na kinuha nga niyang nakasingit sa stroller. How sure are you, anak? Hindi to bahay ampunan. You know how crazy your girls are. Alam nilang mayaman ka kaya kahit sino pwedeng gawin to para mapalapit sa'yo. Napailing lang naman si Nikolai. No, I know his mom. I know Flora. Banggit nga ni Nikolai sa pangalan ng babaeng matagal na nga niyang hinahanap. Ilang buwan na nga rin ang nakakalipas magmula noong gabing yon pero hindi nga niya nakalimutan ang babae. Tinutok sa panga siya ng mga kaibigan niya na love at first sight daw dito noong kinuwento nga niya ito sa kanila. Papaano ay hindi maalis sa isip niya ang magandang mata, matangos na ilong at hugis pusong labi ng babae. Perpekto ang mukha ng babae para sa kanya. Gusto niya pa nga itong kilalanin ngunit nang umalis nga siya para bumili lang sana ng agahan. At pabalik na nga siya, wala na siyang nakitang tao doon. Alam niyang kilala siya ng babae. Kaya labis nga ang pagtataka niya nang iwan nga siya nito. Akala niya pa naman ay kahit papaano nagkaka-interes na nga ito sa kanya. Kamukhang kamukha mo siya nung bata ka, Nikolai. Naiba lang ay ang hugis pusong labi nito. Wika nga ng nanay niya nang sinilip nga ang natutulog na bata sa stroller. Her mom has that kind of lip shape. I still vividly remember. Sad pa nga ni Nikolai. Anong nangyari at bakit niya iniwan rito ang anak niyo? Nagtatakang tanong naman ng ina nito. I don't know. Umiiling-iling naman na saad ni Nikolai na parang nag-aalala para rin kay Flora at para sa anak nila. She must be in a very tough situation, anak. Walang ina ang iiwan ng anak sa mababaw na dahilan lamang. Ang sabi nga po sa letter, my son needs extra medical attention, ma. It must be the reason. But why can't she just talk to me? Papanindigan ko naman. Bakit kailangan niya pang iwan ang anak namin? Takang tanong nga ni Nikolai. Hindi natin alam, anak. Siya lang ang makakasagot niyan. Whatever the reason is, I'll take care of my son. Hindi ko ipaparamdam na may kulang sa kanya. Saad naman ni Nikolai habang binubuhat nga ang anak. Alam niya, nasa sandaling yun, mababago nga ng sanggol na ito ang buhay niya. Mababago sa magandang paraan. Samantala lumipas nga ng mabilis
ang panahon. Daddy, look! My teacher gave me stars! Masiglang sabi nga ni Nathan kay Nikolai. Nakakauwi pa lamang. Pagod na nga siya dahil nagka-problema nga sa kumpanya. Pero parang nawala lahat ng yun nang makita ang masayang mukha ng anak. Wow! You're such a smart boy! Ginalingan mo yata talaga sa school. Sagot nga ni Nikolai habang pabirong ginugulo nga ang buhok ng cute na anak. Nako Nikolai, kanina pa hindi mapakali ang anak mo. Kakahintay sa'yo dahil excited ipakita ang mga stars niya. Nakatulog na nga ang mama-lola niya. Kakadaldal sa kanya. Singit nga ni Ricardo, ang ama ni Nikolai. Nakatira sila Nikolai sa mansyon kasama ang kanyang ama at ina. May mga properties siya na maaari nga nilang tirhan pero mas pinili niya dito para kahit wala nga siya ay nakakasama pa rin ang kanyang anak, ang lolo at lola niya. I'm sorry pa. Nagkaproblema po sa kumpanya. Yung investors umaatras but I already fixed it. Sagot nga ni Nikolai. I know maayos mo yan. Yeah, Lola's right because you are the great CEO and President, Daddy. I want to be like you someday. Gusto ko rin pong maging presidente ng isang kumpanya. I'm gonna build a lot of companies and hire a lot of people para they have their own money so I can help them. Tumawa nga si Nikolai sa sinabi ng anak. Bibong-bibong nga ang anak niya. Kahit sa murang edad pa lamang. If you do your best, mas magaling ka pa kay Daddy. Sad pa nga ni Nikolai. Really? Then I will do my best and make you proud po. Inosenteng sagot ng anak. How about I bring you to the mall now? Bilhin natin yung cars na request mo. Yay! Sige po Dad, mag-change lang po ako ng damit. Sabi nga ng anak sa kamaligalig nga na dumiretso sa kanyang kwarto. Natatawa naman si Nikolai habang pinagmamasdan ng anak. Ilang sandali lang ay naagaw nga ang kanyang atensyon dahil sa boses ng kanilang kasambahay. Ma'am, pasensya na po kayo pero bawal po talaga eh. Ang mabuti pa ho, dumiretso na lang po kayo sa kumpanya ni Sir. Tapos doon po kayo magpa-appointment po na sa sekretary niya. Kasi po, siya po yung presidente ng kumpanya eh. Rinig niyang sabi ng kasambahay. Ate please, hindi po tungkol sa trabaho ang ipinunta ko dito. Personal na bagay po to. Sagot ng babaeng kausap nga ng kasambahay nila Nikolai. Nagtaka naman si Nikolai kaya lumabas. What's happening here? Bumungad kay Nikolai. Ang itsura ng babaeng lumipas man ng ilang taon, hindi niya makakalimutan. Bukod sa pumayat nga ito, ay walang masyadong nagbago sa kanyang itsura. Leave us. Seryosong utos nga ni Nikolai sa kasambahay na kausap nga kanina. Ng babae. Nikolai. Sad na nga ng babae. Anong kailangan mo? Mariin nga, nasagot ni Nikolai. Ako si Flora Angeline Merca. Miss, I don't need your name. Ang tinatanong ko kung anong kailangan mo. Diretsahang tanong nga nito. Kung nakakamatay lang ang tingin, ay malamang matagal nang ang pinag-aalamayan si Flora. Halos matulis nga siya sa kinakatuyaan dahil sa lamig nga ng boses ng lalaking kaharap niya. Pinagmasdan niya si Nikolai. 5 taon na nga ang lumipas pero parang hindi tumatanda ang lalaki. Gwapo pa rin. Kung ano itsura niya noon, nang nagkasama sila, ganun pa rin ang itsura nito ngayon. Mas lalo pa ngang naging matipuno ang katawan nito na halatang halata nga sa suot niyang white long sleeves na nakatupi hanggang siko. Ano, magtititigan na lang ba tayo dito, miss? Napabalik nga sa realidad si Flora nang muling nagsalita si Nikolai. Ikaw ang kailangan ko. Matapang nasagot nga ni Flora. Nanunuyang tumawa naman ng sarcastic si Nikolai. I don't even know you. Ano namang kakailanganin mo sa akin? Parang may punyal na tumusok nga sa puso ni Flora. Oo, isang gabi lang naman ang nangyari sa kanila at matagal na ngang panahon ang lumipas. Pero ang malaman na hindi nga siya natatandaan ng lalaki, pinagbigyan niya ang kanyang sarili. Kailangan kita dahil nasa iyo ang anak ko. Ha? Wala kang anak dito kaya umalis ka na. Matapang na saad nga ni Nikolai. Anak ko si Nita, Nikolai. Kahit magpa-DNA test pa kami, anak ko siya at hindi mo mababago yon. Napailing si Nikolai.
I don't care. Wala ka ng anak simula nung iniwan mo siya sa labas ng pamamahay ko. Saan ka kumukuha ng tapang para bumalik pa? Singhal nga sa kanya ni Nikolai. Nagtubig nga ang mga mata ni Flora. Sa tingin mo ba? Kung may choice lang ako, iiwan ko ang anak ko sa'yo? May rason ako. Mabigat na rason kung bakit ko ginawa yon. Napangiti nga ng sarcastic muli si Nikolai. Look miss, wala akong pake kung ano man ang rason mo, wala kang karapatan kay Nathan kaya umalis ka na. Nang biglang, Dad, bakit ka po angry? Parehas na napalingon nga si Flora at Nikolai sa munting boses na biglang nagsalita. Nakita nga ni Flora ang isang batang lalaki na kapungkang kamukha nga ni Nikolai. Parang nagwawala ang puso ni Flora dahil sa saya na makita nga ito. Sigurado nga siya na ito ang anak niya. Hindi ako galit anak. I'm just talking to someone. Sagot nga ni Nikolai. Mabilis na lumingon siya kay Flora at bumulong rito. Umalis ka na. Sumagot nga si Flora sa mahinang boses. Nandito ko para sa anak ko. Mr. Buendia, bumalik ako para sa kanya at hindi ako mabilis sumuko. Matapos sabihin ni Flora yon, ay nagpaskil nga siya ng isang masayang ngiti sa kanyang labi bago humarap sa bata na tahimik pa ring nagmamasid sa kanila. Hi baby Nathan, ang cute-cute mo naman at manang-mana ka talaga sa daddy mo. San ka pupunta? Tanong nga ni Flora sabay kaway nga sa bata. Inosenteng tumingin nga sa kanya si Nathan. Ngunit kalaunan ay sinuklian nga niya si Flora ng isang ngiti. Marahil ay dahil nga sa pagiging energetic ni Flora. Sabi po ni Daddy, pupunta po kami ng mall to buy toys because very good daw po ako sa school. Sagot nga ni Nathan sabay pakita nga ng tatak ng mga stars na nasa kanyang kamay. Ang galing-galing mo naman pala. Deserve mo nga ang gift. But who are you po? Why are you talking to my daddy? Nagkatinginan nga sila ni Nikolai. Hindi ko siya kilala. Kaibigan ko ang daddy mo. Ako si Flora. Putol nga ni Flora kay Nikolai na masama na nga ang tingin sa kanya. At sasamahan ko kayo ng daddy mo sa mall ngayon. What? Nalilitong tanong nga ni Nikolai sa sinabi ni Flora. Oh, kalma ka lang. Gusto mong makita ang anak natin na galit ka? Painosenteng tanong ni Flora. Nang biglang sabi nga ng bata, Yay! Let's go na po, Miss Pretty! I'm so excited because friend po kayo ni Daddy. I can be your friend too! Walang magawa si Nikolai kung hindi isama nga si Flora sa mall. Habang tinitignan niya ang babae, na bising-busy sa pakikipagkwentuhan sa anak, ay hindi niya maiwasang mapailing. Kung titignan ay parang ang tagal na nga nilang magkakilala. Parang isang bodyguard lamang siya na nakasunod nga sa kanila habang bitbit ang mga paper bags na may laman ng mga pinamili nila. Napagod siya at nakatulog na. Tukoy nga ni Flora kay Nathan na ngayon ay mahimbing na natutulog sa backseat ng sasakyan. Pauwi na nga sila ngayon pagkatapos mag-shopping. Hinahaplos niya ang buhok ng bata habang nakatingin dito ng punong-puno nga ng adorasyon. Hindi ka pa ba alis? Wala ka nang kailangan gawin dito? Pumayag lang ako na sumama ka. Kasi parang gusto ko naman ng anak ko. Masungit na sabi nga ni Nikolai. Please Nikolai, gusto kong makasama ang anak ko. Gusto kong bumawi. Alam kong may kasalanan ako sa kanya. Pero wala akong choice that time. No, pagkatapos mong umalis babalik ka lang na parang wala lang. Tapos ano, aalis ka ulit kapag nasanay na ang anak ko na nandyan ka at masasaktan ulit siya. Tuloy-tuloy na sabi nga ni Nikolai. Hindi na ako aalis, Nikolai. Sinabi ko naman sa'yo na para sa ikabubuti lang ni Nathan yun, kaya ibinigay ko siya sa'yo noon. Kaya please hayaan mo akong makasama ang anak ko. Hindi sumagot si Nikolai, kaya muling nagsalita si Flora. Kung sa tingin mo, hindi ko deserve na makilala niya ang bilang ina, sige. Magiging yaya na lang niya ako. Napahinto si Flora, saka nag-isip. What? Are you serious? Tanong nga ni Nikolai habang tinitigan nga siya sa rear view mirror. Gusto ko lang siyang maalagaan. Gusto ko siyang makasama kahit hindi niya na ako kilalanin bilang ina. Hayaan mo lang akong magpakaina sa kanya. Halos magmakaawa na nga
si Flora. Nakita nga ni Nikolai kung paanong kumislap ang mga mata ni Flora dahil sa mga nagbabadyang luha. Napahinga siya ng malalim bago nagsalita. Alright, but the moment you break his trust, hindi ako magdadalawang isip na ilayo siya sa'yo. Think of your son, Miss Mercado. He's just young. Hindi ko hahayang masaktan siya. Mariing saad naman ni Nikolai. Kinaumagahan ay masayang-masaya nga si Flora habang naghahanda ng kanilang almusal. Nang pumayag nga si Nikolai kagabi, ay dali-dali din siyang naglipat ng gamit. Tinulungan nga siya ng mayordoma para malaman ang mga dapat nga niyang gawin sa bahay. Excuse me? Who are you? Tanong nga ng ina ni Nikolai. Isang eleganteng babae na kahit may edad ay kapansin-pansin pa rin ang ganda. Ang lumapit nga kay Flora. Kinabahan si Flora sa kung paano siya tignan ng babae. Naisip na nga niya ito ang ina ni Nikolai. Bakit ba hindi niya naisip na ihanda ang sarili kung sakaling makasalumuha nga niya ang mga to? Pabigla-bigla ang mga nagiging desisyon nga niya para makasama lang ang anak. Ma'am, ako po si Flora, bagong kasambahay. Hindi ko alam na may dagdag na kasambahay. Sinong nag-hire sa'yo? Kailan ka pa nandito? Si Sir Nikolai po. Hinire niya ako kagabi lang po ako lumipat. Bakit biglaan yata siyang nag-hire? And what is your name again? Flora po. Full name. Malamig na tanong nga ng ginang. Flora Angeline Mercado po. Flora, if my memory serves me right, ikaw ang babaeng yun. Naguluhan nga si Flora sa sinabi ng ginang. Ano pong ibig niyong sabihin? Ikaw ang babaeng nang iwan sa apo ko. Ikaw ang babaeng ipinaako sa lahat. Ang responsibilidad kay Nikolai, right? Anong ginagawa mo dito? At bumalik ka pa? Ma'am, gusto ko lang pong makasama ang anak ko. I trust my son sa mga desisyon niya. Pero kung makita kong mapeperwisyo ang anak, tapo ko dahil sa'yo, ni anino nila, hindi mo na makikita. Pagbabanta nga ni Mrs., bago nga siya iniwan sa kusina. Makalipas lamang ilang minuto pagkatapos ng pag-uusap nila, nang ina ni Nikolai ay magkasunod na bumaba nga ang kanyang magama. Miss Pretty, you're here again! Maligayang bati nga sa kanya ni Nathan. Natawa siya sa tawag nga ng anak sa kanya. Good morning, Nathan. Yes, I'm here. At lagi mo na ako makakasama. Kumunot ang noon ni Nathan. Why po, dito ka na po ba titira? Napatingin nga si Flora kay Nikolai na tahimik lamang na nakikinig nga sa kanila. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang magiging setup nila. Tumikim si Nikolai. Nathan, siya nang magiging yaya mo. She will take care of you. Really? So it mean lagi po kitang makakasama? Yay! When daddy is not around, sa inyo ko po ikukwento yung mga nangyayari sa school and friends ko. Thank you po kasi you will take care of me. You are so mabait po. Tumangutango na nga lamang si Flora sa sinabi nga ng cute na bata. Ako kaya ang masaya na alagaan kita dahil super cute at ang bait mong bata. O kaya tara na, kumain na tayo, baka maliit ka pa sa school. Tumangutango nga, sinitan sa kaumupo na nga. Umupo na nga rin si Nikolai, abala nga si Flora sa pag-ayos ng pinggan. Nagagamitin nila nang matapos ay tumayo na nga lamang siya sa gilid ni Nathan habang inalalayan nga ito sa pagkain. Ramdam niya ang tingin ni Nikolai sa kanya, kaya bumali nga siya rito. Tumaas ang kilay niya na parang tinatanong ito kung anong problema. Tatayo ka lang dyan? Masungit na tanong nga ni Nikolai sa kanya. Ha? Ayaw mo ba ako makita dito? Tinutulungan ko lang naman si Nathan eh. Hindi ba? Takang tanong nga ni Flora. Sinisigurado nga niyang maingat siya sa kanyang mga galaw para hindi ma-offend ang kanyang magama. Sit beside him, kumain ka na rin. Sad nga ni Nikolai. Tsaka pinagpatuloy na nga ang pagkain. Lihim na napangiti si Flora dahil sa inasta ng lalaki. Nakakahiya, mamaya na ako. Hindi pa ako nagugutom eh. Pabebeng sagot nga ni Flora habang tahimik na nananalangin nga na sana ay pilitin nga siya ni Nikolai. Whatever,
Napanganga si Flora. Yun na yun? Sana pala hindi na lang siya nag-inarte. Nakalimutan na nga niya. Ang lalaking kausap niya ay gwapo nga, pero ubod naman ang sungit. Miss Pretty, upo ka na po sa tabi ko and eat ka na po. Sabi pa nga ng bata. Kanino ka kaya nagmana? Parang hindi sa tatay mo na pinaglihis ang palaya. Pumaling nga sa kanya si Nikolai na ngayoy masama na nga ang tingin sa kanya. Ha? Lahat po ng tao sinasabi po na nagmana daw po ako kay Daddy eh. We look alike daw po. We're both pogi. Napatawa nga si Flora. Ikaw naman, nagbibiro lang ako. Oo, magkamukha talaga kayo ng daddy mo. Wala kang ang namana sa akin kahit ano eh. Ang hirap kayang magbuntis. Bulong pa nga ni Flora. Napakunot na ang bata. Po, hindi ko po masyadong narinig po yung huli niyong sinabi. Wala. Ang sabi ko lang, pogi-pogi mo. Then my daddy is pogi too, kus nagmana ako sa kanya. Natameme na nga lamang si Flora sa tanong ng anak. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Bigla siyang nailang dahil parehas na nga na naghihintay ng sagot ang dalawang lalaki. May multo pa nga ng ngiti sa mukha ni Nikolai. Pogi daw ako, tanong pa nga ni Nikolai. Tinitigan nga ni Flora si Nikolai. Oo, at hindi maikakailang gwapo nga ito. Malamang sa malamang hanggang ngayon, pinagagawan pa rin ng mga babayang lalaki kahit may anak nga. Lalo na at may buhay na patunay na maganda ang lahi nito. Oo na, parehas nga kayong pogi. Pag-amin na nga lamang ni Flora para matapos na. Sinundan naman niya ng pag-init ng kanyang pisngi at pamumula pa nga nito. Yay, Dad! Did you hear that? Miss Pretty said we are both pogi. Tumango naman si Nikolai habang nakatingin sa tuwang-tuwang anak. Hay nako, kumain ka ng ganitan at sasamahan kitang magayos. Baka malate ka pa sa school. Nang matapos kumain ay inayos na nga ni Flora ang mga gagamitin sa school ng anak habang si Nathan naman ay nagpapakitang gilas na siya na raw ang magsusuot ng uniforme nito. Kaya hinayaan na nga lamang siya ni Flora. Pinagmamasdan niya lamang ito ngunit napansin na nahihirapan ang anak sa pag-aayos kaya lumapit nga siya rito. Magkaharap sila ngayon dahil inaayos nga ni Flora ang kwelyo ng uniform ni Nathan. Hindi magkamayaw ang tibok ng puso niya habang tinitignan nga ang anak. Napakabilis nga ng panahon. Napakaraming oras ang nasayang. Kahit nasa harap nga niyang anak, nandoon pa rin ang nararamdaman niyang pangungulila. Pinipigilan nga niya ang umiyak dahil baka magtaka ang bata. Miss Pretty, bakit po ganyan ang eyes niyo? Basag nga ng bata sa katahimikan. Bakit? Anong meron sa eyes ko? Pangit ba? Tanong nga ni Flora habang nakatitig sa anak. No po, kaso why do they look like that? Your eyes make you look so sad, but then when I look at your whole face, happy ka naman po because you are smiling. Tanong nga ng bibong si Nathan. Huminga nga ng malalim si Flora dahil napakabigat nga ng nararamdaman niya. Kuryosong bata at maraming tanong si Nathan kaya marahil napansin pa nga nito ang mata ng ina. Hindi naman ako sad, happy nga ako eh. But your eyes, it's shining na parang iiyak ka po. Sabihin na lang natin na kung iiyak man ako, ay tears of joy to. Alam mo ba kung ano yon? Opo, it's when we cry because we are happy, not because we are sad, di ba po? Tama, if magkakry ako, it's because I'm happy. You know why? Dahil kasama na kita at sana hindi na nga tayo magkalayo pa. Masaya akong nagkakasama na nga tayo. I'm also happy, Miss Pretty, because it's not just me, Daddy, Lolo, and Lola ang family. You are also here na po with us. Ngumiti nga ang bata. Sige nga, payakap nga ako kung happy ka talaga. Masiglang niyakap naman siya ng bata. Niyakap niya rin ng mahigpit ito at tinamanga niya ang pagkakataon ngunit may napansin siya. Sandali nga humiwalay siya sa yakap sa kamabilis na hinaplos ang noo at leg ng bata. Gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang init mo na ita na. May lagnat ka? Hindi ka ba nahihilo? Nag-aalala lang saad nga ni Flora. Just a little bit po pero it's okay, Miss Pretty.
Bakit naman hindi ka nagsasabi at may nararamdaman ka na pala? I just don't want Daddy to worry po. And dati po kasi nasik ako, dinala po ako sa ospital and they used a needle para tusukan po ako sa arms. Nathan, are you ready? Naputol nga ang pag-uusap nila nang biglang sumilip nga si Nikolai sa bukana ng pinto. Nikolai, si Nathan may lagnat. Ngayon ko lang napansin ang init pala niya. Sabi nga ni Flora. What? Mabilis na lumapit nga ito kay Nathan, saka dinama ang noo at leeg ng bata. Mainit ka nga anak. What are you feeling? Just a bit dizzy po pero it's okay. Kaya ko pong pumasok sa school because I'm strong. Sagot nga ni Nathan saka finlex pa nga nito ang kanyang mga braso. No, wag ka na munang papasok ngayon. You need to rest, okay? I'll call the doctor. No, Dad. Ayoko po ng needles, please. Naawa naman si Flora dahil halatang natatakot nga ang anak kaya nilapitan nga niya ito at hinawakan ng kamay. Nathan, kailangan mong magpa-check up. At kung hindi naman malala, hindi ka naman talaga tutusukan ng needle. Kung may needle man, diba strong ka naman? At para yun sa'yo. Parang kagat ng langgam lang yun, kaya yakang-yaka mo yan. Okay po, magpapa-check up na po ko pero dito ka lang po beside me ha. Tumango si Flora at ngumiti sa anak. Sinabihan niya ito na alisin nga muna ang uniform at tinalalayan nga na magbihis habang hinihintay nila ang private doctor nga ni Nikolai. Ilang sandali lang, tumating nga ang matandang doktor na agad namang tinignan ang lagay ni Nathan. It's just a mild fever, Mr. Bendia. Nathan should rest. At inumin itong mga gamot na inireseta ko. Monitor his activities, huwag masyadong magpapagod at baka lumala. Bilin nga ng doktor. Nagpasalamat nga si Nikolai at sinamahan nga ang doktor sa labas dahil nagpaalam na nga ito. Oh, narinig mo ba ang sabi ng doktor? Mild lang daw kaya safe ka sa needle. Kaya dapat inaalagaan mo rin ang sarili mo, ha? Pagkausap nga ni Flora sa anak. Tumango naman si Nathan at nginitian ang ina. Thank you po, kasi hinawakan mo po yung hands ko and you stayed beside me. Walang anumano siya, magpahinga ka na. Pagkasabi nga ni Flora ay pumasok nga si Nikolai sa kwarto para tignan nga ang anak na ngayon nakapikit na. Nikolai, thank you. Huh? For what? Nagugulhang tanong nga ni Nikolai. Alam kong maling ipaako lahat sa'yo ng responsibilidad pero masaya ako na sa'yo napunta si Nathan. Tignan mo, kapag kailangan niya ng ganito ay naibibigay mo kaagad ang pangangailangan niya. Because he's my son, Flora. Alam kong may kakayanan ka rin. Ganun na rin ang ibibigay mo sa kanya. Sagot ni Nikolai. Natahimik si Flora. Naisip niya wala siyang kakayanan, kaya hindi niya naibigay, kaya mas pinili nga niyang malayo sa anak. Napansin nga ni Nikolai na tatahimik nga si Flora, kaya muli siyang nagsalita. Don't worry, Flora. Magiging maayos din si Nathan. Gagaling din siya because you are there to take care of him, right? Kaya nang sinabi nga ni Nikolai, gumaling na nga rin si Nathan makalipas nga ang ilang araw. Ito nga't ngayon excited na nga sa pagpasok muli sa eskwela. Nag-ayos nga ang magama para maghanda ng eskwela at trabaho. Kung may pagkakataon ay hinahatid pala ni Nikolai si Nathan sa eskwela kaya naman sasabay nga sila ngayon sa lalaki. Papasok na nga sana si Flora para tumabi kay Nathan sa backseat nang marinig nga niyang baritonong boses ni Nikolai. Am I your driver? Napatingin si Flora sa paligid. Siya ba ang kinakausap ni Nikolai? Ikaw ang kinakausap ko. Sad nga niya kay Flora. Hindi ba ikaw naman talaga ang driver? Kasi ikaw magdadrive ng kotse. Whatever. Dito ka sa passenger seat sa tabi ko. Utos nga ni Nikolai. Kay Flora na parang hindi nga na-gets ang sinabi nito. Uy, gusto mo akong katabi? Grabe ah. Pagbibiro pa nga nito. Napailing na nga lamang si Nikolai. Dream on. Nandun na nga sa tabi ni Nathan ang bag niya. Sisiksik ka? Napairap nga si Flora. Napaka-attitude talaga ng lalaking to. Sa isip-isip nga niya. Balik na naman sa pagiging masungit. Ang sungit mo. Sad na nga lamang ni Flora sa kapumwesto nga sa passenger seat. Miss Pretty,
Kailan pa po kayo friends ni Daddy? Biglang tanong nga ni Nathan. Matagal na, hindi ka pa pinapanganak. Sagot naman ni Flora. That's so tagal. Pero bakit po recently nyo lang po vinisit si Daddy? Galing kasi ako sa malayong lugar para mag-work. Para kapag nagkita na tayo dito na lang ako lagi sa tabi mo kasi may money na ako. Rason nga ni Flora. Totoong sinabi niya pero hindi ito ang buong katotohanan. Masyado pang bata si Nathan para maintindihan ng lahat. So you know my mommy po? Parehas na natahimik nga sila Flora at Nikolai. Ilang segundong walang nagsasalita sa kanila. Tila nagpapakiramdaman kung sino ang sasagot sa tanong nga ng inosente nilang anak. Miss Pretty, I hope ikaw na lang po yung mommy ko kasi wala po akong mommy eh. Yung friends ko po may mommy tapos ako lang po yung wala. Kaya nasasad po ko. Ayaw ko pong sabihin kay Daddy na nasad ako kasi baka masad rin po siya eh. Namuo nga ang luha sa mata ni Flora. Ang sakit-sakit sa pusong marinig yun mula sa sariling anak. Kung naging mas matapang lang talaga siya noon, ano kayang mangyayari sa kanya? Nathan, you know na you can always tell Daddy about your feelings, right? Wika nga ni Nikolai. Tumango naman si Nathan. Yes, Dad, but I'm just afraid I'll make you sad. Nathan, pwede mo naman akong ituring na parang mommy mo eh. Kasi, anak naman talaga ang turing ko sa'yo. Sad nga ni Flora. Then can I call you mommy? Tumingin si Flora kay Nikolai. Nangihingi nga ng permiso. Tumango ang lalaki at hinayaan na nga si Flora na magsalita. Oo naman anak, pwede mo akong tawaging mommy. Yay! May mommy na ako! My mommy is Mommy Flora. Mommy, ano pa palang full name nyo? Flora Angeline Mercado. Wow! Angeline like angel, bagay po sa iyo yung name mo kasi mukha ka pong beautiful angel. Talaga? Salamat ha. At bagay din sa iyo ang name mo na Nathan. Kasi ang pinangalan sa iyo yan dahil ikaw ay gift from God. Sagot ni Flora. That's the meaning of his name? Kaya mo'y pinangalan sa kanya yun? Mahinang tanong nga ni Nikolai. Sapat nga lang para silang dalawang makarinig. Tumango si Flora. Oo, kahit naman unexpected ang pagbubuntis ko dati, itinuring ko pa rin naman siyang biyaya. He really is. Blessing siya para sa atin. Bulong nga ni Nathan habang nakatingin sa daan. You know what, Mommy? Kapangalan mo po yung teacher ko dati. Teacher Angel po yung name niya tapos crush niya po si Daddy. She even asked me po kung pwede ko daw po ba siyang maging mommy because she wants to marry Daddy. Ang tagal na no, Nathan. You still remember that? Yes, because even if hindi na po siyang teacher ko, kapag nakikita niya po ako, tinatanong niya pa rin po ako. Do you want me to report her? Nabother ka ba? Tanong nga ni Nikolai. Umiling lamang ang anak sa kasinabing hindi naman daw niya ito pinapansin kaya okay lang. Nabisi na nga rin ito sa pagtuturo ng kung ano-anong nadadaanan nga nila sa biyahe. Natutuwa na nga lamang si Flora sa pagiging bibo nga ng kanilang anak. Nabanggit na nga rin ni Nathan. Kasal ka na ba? Mahinang tanong ni Flora para hindi nga sila madinig ni Nathan. Ah? Hindi ah. Maikling sagot naman ng lalaki. Fiancé? Wala. Girlfriend? Wala din. Fling? Pangungulit nga ni Flora. Hindi ako nagkababae sa buhay pagkatapos ang nangyari sa atin, happy? Dire-diretsong saad na nga ni Nikolai. Ano? Takang tanong nga ni Flora. Why? Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi naman talaga ako ng babae ah. Bakit sa bar? Yung ano? That was my first time sleeping with a woman. I barely know. Bakit parang sa balita noon ay playboy na playboy ang peg mo? Tanong naman ni Flora. You watched the news about me? Napangisi si Nikolai. Napairap na nga lamang si Flora. Filingero, malamang sikat ka bilang business tycoon. Kilala ka ng kaibigan ko. Well, that was all rumors. Sada man ni Nikolai. Chosen one pala ako. Ano yun, nabighani ka sa ganda ko sa bar? Tawang-tawa nga na biro ni Flora. Ine-expect niya na maiinis na naman si Nikolai at magsusungit. Huy, joke lang. Baka lasing ka rin. Yes.
Anong yes? That time you look like an innocent angel. Sa sobrang ganda ay parang walang sino mang may karapatan na hawakan ka. There was something in you. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Nung gabing yon, para lapitan ka pero I guess, maganda naman ang bunga. Namula ang pisngi ni Flora dahil nga sa sinabi ng lalaki. Pulero, iniwan mo na nga ako eh. I didn't. Saad naman ni Nikolai. Alam mo matagal na yon kaya wag na nating pag-usapan pa. Ganun naman talaga ang nangyayari. Sasabihin pa nga sana ni Flora nang pagputol nga ni Nikolai. No, hindi naman talaga kita iniwan noon. Ikaw ang nang iwan sa akin. Wala ka na sa kwarto pagising ko. Sumbat naman ni Flora. Pero pagpapaliwanag naman ni Nikolai, bumili lang ako ng breakfast. Hindi available ang room service so I had no choice. Kung hindi bumili sa labas, pagbalik ko wala ka na. I thought, yes, ang daming maling akala. The what ifs, the wrong decisions, I hope we can fix that, Flora. Not only for us, but for Nathan. Naging mabilis na nga lamang ang araw pagkatapos nga ng pag-uusap na yon. Akalain mo nga namang isang buwan na nga simula nang tumira, si Flora kasama ang kanyang manggama. Bawat oras sa kasama nga niya, ang mga ito ay sinusulit niya dahil alam niya ang pakiramdam na malayo nga sa anak. Katulad na nga lamang ngayon na hinihintay niya matapos ang klase ni Nathan. Nang pumatak nga ang 2:00 ng hapon, nagsilabasan na nga ang mga bata. Nasaan si Nathan? Halos mahulog nga ang puso ni Flora dahil sa gulat nang biglang may magsalita sa kanyang likod. Nikolai naman, nakakagulat ka. Sabi nga ni Flora habang nakahawak nga sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam pa rin ang mabilis at tibok nga ng puso niya. You should seriously stop drinking coffee. Ang nerbiyosa mo. Nakakagulat lang talaga ang mukha mo. Saad pa nga ni Flora. Nagulat ka sa gwapo kong mukha? Pilyong saad pa nga ni Nikolai. Napairap nga siya dahil nga sa kayagbangan ni Nikolai. Palibhas alam nga na gwapo siya. Sa mga araw na nagdaan, masasabi nga niyang naging malapit nga sila nito kahit halos puro pangaasar at pagsusungit lang naman ang nagiging interaksyon nila. Yabang, wala pa si Nathan, baka may homeroom pa. Sagot na nga lamang ni Flora. Nang biglang, Daddy, Mami Flora! Kapo nga sila napalingon kung saan ang galing ang boses ng anak nila. Masayang masaya ito habang papalapit kung saan sila naroroon. May kasama pa nga itong 2 bata na kapwa kaedad na nga lamang niya. You have a mommy na Nathan? Tanong nga ng isang bata kasama nga niya nang marinig nito ang tawag kay Flora. Di ba sabi ko sa inyo, kasama namin si Dad. We live together sa isang house. Tuwang-tuwa nga na sabi ni Nathan. Talaga? Bakit dati? Walang kasamang mommy. Nung family day, you only have your dad, lolo and lola. Bakit hindi mo siya kasama? Kuryosong tanong ng bata. Hindi maiwasang masaktan ni Flora sa narinig. Inosente ang pagkakatanong ng bata kaya alam niyang wala itong intensyong makasakit. Pero alam niya na masakit ito para sa kay Nathan. Hindi nakasagot kaagad si Nathan. Marahil nag-iisip pa nga ng sasabihin, kaya naman nagsalita na nga si Flora. Mga bata, alam nyo kasi, hindi pare-parehas ang sitwasyon ng mga pamilya. Minsan may kailangang magsakripisyo at lumayo muna para sa ikabubuti ng isa. Minsan naman, ay may maswerteng pamilya na magkakasama nga mula umpisa. Katulad nyo at mga pamilya nyo. Pero ganun pa man, walang magulang na gustong nalalayo sa anak. Wala man ako dati para kay Nathan. Nandito naman na ako ngayon. Always present para sa aking poging baby. Nginitian nga niya si Nathan na agad namang sinuklian ng bata. Okay po. Ngumiti nga ang batang kaibigan ni Nathan. Sama po kayo kay Nathan kapag nag-visit po siya sa school namin o kaya sa house namin. I will introduce you to my mommy para po friends din kayo like me and Nathan. Tumango-tango nga si Flora at natuwa sa sinabi ng bata. Nathan, nakalimutan mong pencil case mo. Napalingon nga sila sa tumawag ng pangalan ni Nathan. Nang magtama ang mga mata nila, nang babaeng nakasuot ng uniform na pang teacher ay agad nga niyang namukaan ng babae.
Taon man ang lumipas, hindi makakalimutan ni Flora kung sino ang babaeng tumawag ng pangalan ni Nathan. Sinigaw nga ni Nathan ang pangalan ng teacher. Naglakad ang babae palapit sa kanila. Ang mga tingin nito ay napakapako nga kay Flora bago umiwas ang tingin para tignan si Nikolai. Nikolai, nandito ka pala. Ihahabol ko lang sana tong pencil case ni Nathan. Nakalimutan niya kasi sa desk niya eh. Sabi nga ni Rachel. At saka bumalik nga muli ang tingin kay Flora. May kasama ka pala. She's my mommy, Teacher Rachel. Sumingit nga si Nathan habang nakangiti. Oh, mommy. Ngayon pa lang kita nakitang kasama ni Nathan ah. Laging si Nikolai kasing naghahatid sundo sa kanya. He's my daddy's friend, but I call her mommy po and she's also with us kapag hinahatid ako ni daddy. Kaso, wini-wait niya lang po ako sa waiting shed kaya hindi niyo po siya nakikita. Hindi na nga nakatakas sa mata ni Flora ang malagkit na tingin nga ni Rachel kay Nikolai. Oh, friend lang pala. I thought. Anyway, Nikolai, gusto mo bang umattend sa dinner na inarrange ni mommy? You can bring Nathan. Matapos sabihin niya ni Rachel ay nakumpirma ni Flora ang hinala. May gusto nga kay Nikolai ang babaeng to. Parang nag-flashback sa kanya lahat ng nangyari noon. Isang babaeng to sa dahilan kung bakit nagkita nga sila ni Nikolai. Siyang babae ng kanyang ex na si Jasper. Nung nalaman nga niya na may kabit nga ang kanyang ex-boyfriend doon, kaya siya nagpakalasing. Kaya na nakilala si Nikolai. Kaya nagbunga ang isang gabing pagsasama nila. I'm sorry but I can't. Seryosong sagot naman ni Nikolai. Ha? Bakit naman? Ang mommy mo ay pupunta dahil madalas silang magkasama ni mommy. Can I bring my mommy, teacher? Tanong naman ni Nathan. Of course. Nag-aalinlangang sagot na nga lamang ni Rachel. You can bring your dad's friend. May halong pangtutukso pa nga sa boses nito. Stop it, Rachel. She's not just a friend. Siya ang mommy ni Nikolai. And no, hindi kami pupunta sa dinner. I'm sorry, we have to go. May diin nga sa boses ni Nikolai nang sabihin niya yun. Nabigla si Flora nang marahang hinawakan nga ni Nikolai ang kanyang braso para makalis na nga sila. Hanggang makauwi sila ay wala pa ring imik si Flora. You're quiet. Pasag pa nga ni Nikolai sa katahimikan. Wala naman akong sasabihin. Tungkol ba to sa kanina? Rachel is just Nathan's teacher and mommy sina anak. Siya rin ba yung kinukwento ni Nathan na teacher na may gusto sa'yo? No, that's just a random teacher. I don't think she's serious. Bakit hindi ka pumayag sa dinner? Tanong nga ni Flora. Akala ko ba pupunta tayo sa park kasama si Nathan mamaya? Pwede naman sa ibang araw na lang eh. Nandun pala ang mommy mo. At mukhang na-disappoint siya nung hindi ka pumayag. Gusto ko yatang makasama. Pagtetest pa nga ni Flora kay Nikolai. Tinitigan lamang siya ni Nikolai, kaya nailang siya. Mukhang gusto ka nun ah. Pinasigla pa nga kunwari ni Flora ang boses niya. Kahit ang totoo, selos na nga talaga siya. Bagay na bagay kaya kayo. Close pa nga ang pamilya niyo eh. At mukhang mas matagal niyang kilala si Nathan. Ligawan mo na, mali mo, yan ang forever mo. Nagsiselos ka ba? Natatawang tanong na nga ni Nikolai. Ha? Bakit naman ako magsiselos? Pautal-utal na sabi ni Flora. Gusto mo ba talagang ligawan ko siya? Napaisip nga si Flora. Iniisip nga niya na may ibang makakasama si Nikolai at ibang kikilalaning ina si Nathan. Parang nawawasak na nga ang puso niya. Hindi nga niya namalayan na tumutulo na nga ang luha niya. Hey, bakit ka umiiyak? Wala. Umalis ka na at puntahan mo na ang anak mo. Sabi nga ni Flora sa kayumuko para takpan nga ang mga mata. Iiwan na nga sana niya si Nikolai para pumunta sa kusina pero pinigilan na nga lamang siya ng lalaki. Why are you crying? Ikaw pa nga nagsasuggest na ligawan ko siya. Wika nga ni Nikolai sa malambing na boses. Oh, ediligawan mo nga kung yun ay kakasaya mo. Papangiti nga ang binata sa halatang pagseselos nga ni Flora. Seryoso ako, Nikolai. Di ko makakahanap ka ng girlfriend mo. Wala naman akong karapatan, diba? Deserve din ni Nathan na may kinikilala siyang ina.
ina na mahal ng kanyang ama. Sagot nga ni Flora habang pinupunasan nga ang luha. Hindi ko gusto si Rachel at ayoko maghanap ng iba, and you are Nathan's mother. Flora, hindi magbabago yun. Oo nga, pero hindi naman niya alam eh. Alam ko na kahit papaano, naghahangad pa rin yun ng normal at masayang pamilya. Kung yun ay ikakasaya ng anak ko, magiging masaya din ako. Tsaka ikaw. Matapang na suhestyon naman ni Nikolai. Then, let's make it happen. Bigyan natin siya ng normal at masayang pamilya. Napakunot noo si Flora. Ano? Alam mo namang wala tayong relasyon, di ba? At hindi tayo bagay, Nikolai. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo, sa inyo ng anak natin. Hindi mo ako pwedeng diktahan, Flora. And anong kasalanan? Tanong nga ni Nikolai. Iniwan ko kayo, di ba? May rason ka kung bakit mo ginawa yun. At naiintindihan ko na rin yun ngayon. Kahit sabihin din natin sa anak natin maiintindihan niya, matalinong bata si Nathan. Kahit na. Flora, habang kasama ka namin alam kong you are trying your best para makabawi. And that's enough. I'm sorry I'm a bit rude at first. Para know na hindi mo ginusto. Alam kong valid ang reason mo. And I trust you, Flora. Nikolai. Dagdag pa nga ng lalaki. Nung nakita kita sa bar noon, alam ko na iba ka. Isa kang babaeng masarap alagaan. Pero hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon. But now, hindi ko nasasayangin pa. Flora, I want to take care of you. To be with you. I liked you when we met. And I'm in love with you now. So let's try again? Para kay Nathan? Tanong nga ni Flora. Napailing si Nikolai. Not only for Nathan. I think even without Nathan, ikaw pa rin ang gugustuhin ko. Kung nagkaroon tayo ng pagkakataon. Look at me. So crazy about you I can't even like other girls. Talaga ba? Hindi ka nagkaroon ng girlfriend? No, I'm only focused kay Nathan. And I'm not really interested. Magmula nung may nangyari sa atin, tila nagwawala nga ang puso ni Flora. Dahil sa mga naririnig niya. Hindi nga niya akalain, magugustuhan nga siya ni Nikolai. At sabi na nga nito, Nikolai, gusto rin kita. Gustong gusto kita. Pero isinantabi ko yun dahil alam kong masyado kang mataas para sa akin. Na mas bagay ka sa ibang babae. Pero ngayon, handa na akong sumugal. Handa akong sumubok. Liligawan kita, Flora. Kailangan pa ba yan? Meron na nga tayong Nathan eh. Natatawang sagot nga ni Flora. Napailing si Nikolai. I will forever court you, Flora Angeline, hanggang pagtanda. At para nga maitago nga ang kilig ni Flora. Cheesy mo naman. Saad nga nito. Sa'yo lang. Sabi nito sa kamabilis na hinalikan nga ang tungki ng ilong ni Flora. Nagulat naman si Flora dahil doon, kaya ilang segundo nga siyang natulala. Kinilig ka? Pangasar nga ni Nikolai. Che, pero isa pa nga, biro nga ni Flora, na tinutoo nga ni Nikolai dahil inilapit nga niya ang mukha kay Flora at pinaglapat nga ang labi nila. Binigyan nga niya ito ng isang mabagal at mainit na halik. I love you, Flora. Thank you for coming back. Masuyong saad nga ni Nikolai. I love you to Nikolai. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin sa buhay niyo. Kapwa nakangiti nga sila habang magkahawak kamay. Mommy, Daddy, I'm ready na po. Masayang sigaw nga ni Nathan habang pababa ng hagdan. Careful, son. Bili naman ni Nikolai. I'm so excited to go to the park. Let's go, let's go. Hinila pa nga ni Nathan ng mga kamay ng magulang para dalhin nga sila kung saan nakapark ang kotse ni Nikolai. Walang nagawa ang dalawa kung hindi ang magtinginan nga at tumawa na nga lamang dahil sa kakyutan ng anak. Hawak kamay ang mag-anak nang makarating nga sa isang simpleng park. Pinapagitnaan nga nila ang anak kung ano-ano ang itinuturo nga sa mga nagtitinda sa park. Puro mga stall ng mga laruan at pagkain ang pumapalibot nga sa lugar. Mayroon ring mga bata na naglalaro nga sa playground habang ang kanilang mga magulang ay masaya lamang na pinagmamastan. Napansin rin nila ang mga teenager na halatang magkasintahan na namamasyal rin doon. Mommy, gusto ko po ng ganong balloon. Daddy, look, there's a seesaw.
Mom, Dad, gusto ko pong makipaglaro sa kanila. Sunod-sunod nga na sabi ni Nathan. Pinagmamasan lamang ni Flora ang anak habang puno ng admirasyon. Nakakahawa ang mga ngiti nito. Nathan, alam kong excited ka pero anong bilin ko sa'yo? Huwag pong magpapagod and take care of myself. Pipong sagot naman ni Nathan. Very good, bili ka na muna ng foods mo para may laman naman ang tiyan mo kapag maglalaro. Itinuro nga ni Nathan ang isang food stall. Agad naman silang lumapit doon at bumili na nga ng makakain. 180 pesos lang po. Napakamot naman ang ulo ang tindero. Sir, wala po kayong small bill? Ito talaga. Ito na lang kuya. Sabi naman ng babae. At takmang iaabot na nga ang 200 piso. No, keep the change. Sad na nga lamang ni Nicolay at nagulat pa nga ang tindero. Sigurado po kayo? Yaman na. May piliyang ngiti pa nga. Sa labi nga ni Flora. Just a small help cause for sure, tatayo siya nang matagal doon sa pagtitinda. Nax, mabait pala. Stop it. Pilit na tinatago nga ni Nicolay ang kanyang ngiti. Dahil nga sa pang-aasar nga ng babae. Oh, bili na. Uy, pogi, sweet corn. Baka gusto mo, misis mo. Parang gusto niya. Tawag pa nga ng isang tinderang nadaanan nga nila. Sa atensyon ni Nicolay. Agad namang namula ang pisngi ni Flora dahil nga sa itinawag nga sa kanya ng tindera. Ngayon si Nicolay naman ang may pilyong ngisi sa mga labi habang nakatingin nga kay Flora na halatang nahihiya. Mrs. ko, do you want a sweet corn? Pangasar pa nga ni Nicolay. Ano ka ba Nicolay? Nahihiyang saad naman ni Flora. Naku at may anak na pala. Akala ko pa naman ay mga bagong kasal pa lang dahil ang babata ng itsura. Tsaka ang sweet-sweet pa. Saad nga ulit ng tindera. Si ate nambobola pa. Sige po, pabili na nga kami. Saad na nga lamang ni Flora. Ngumiti naman ang tindera at inayos na nga ang order nila. Napakagandang pagmasta ng pamilya mo, iha. At mukhang sasaya ninyong lahat. Sana magpatuloy lang yan. Tumango si Flora at nagpasalamat. Yun rin ang akala ni Flora na magpapatuloy nga ang saya sa kanilang pamilya. Akala nga niya ay magiging maayos na nga ang lahat, ngunit doon siya nagkakamali dahil panibagong pagsubok na naman ang haharapin niya. Flora, you need to meet me now. Basa nga ni Flora sa text ni Miguel. Nabasa niya ito kinabukasan pagkatapos nilang mamasyal sa park. Dahil ihatid na nga nila si Nathan sa eskwelahan at nasa trabaho na nga si Nicolay, kinuha na nga ni Flora ang tsansang ito para puntahan si Miguel. Nakarating siya sa opisina ni Miguel. Parenteng nakaupo ang binata habang naghihintay nga sa kanya. Ang tigas ng ulo mo, Flora. Ilang beses na kitang tinetext at tinatawagan para pumunta ka rito, pero binabaliwala mo lang. I'm sorry, Migs. Masyado akong nag-enjoy na makasamang mag-ama ko. Tumango na nga lamang si Miguel. Flora, I'm happy for you. Alam ko ito na ang matagal mong gusto, ang makasama sila. Pero this is urgent. Saad naman ni Miguel. Ano ba yun? Takang tanong nga ni Flora. Remember nung nagpa-test ka? The overall check-up? Nandito na ang findings. At hindi maganda ang balita. Ano? Anong meron? Kinakabahang tanong ni Flora. You are not fully healed from cancer, Flora. Kailangan mo magpagamot ulit para hindi na lumala pa. Ano? Migs naman. Matagal na akong hindi nakasama ng anak ko tapos ganito pa rin? Akala ko naman normal na ang lahat. Hindi naman kasi ako nangihina. I'm sorry, Flora. Pero ang advice ko, sumama ka sa akin sa US. Paalis rin ako dahil doon na naman ako na destino ng ilang buwan. Malungkot na nakikinig nga si Flora kay Miguel habang ipinapaliwanag nga nito ang mga teknikal na bagay tungkol sa kanyang sakit, pati na nga rin ang mga dapat nga nitong gawin. Matapos ang isang oras silang pag-uusap, ay hinatid na nga siya ni Miguel sa labas. Flora, sana pag-isipan mo. Alam kong nakakabuti na bumalik ka sa US, sumama ka sa akin. Wika nga ni Miguel. Pag-iisipan ko, Migs. Salamat sa tulong. Nagpakita nga ng pilit ng ngiti si Flora at nagpaalam na nga kay Miguel. Hindi alam ng dalawa
ay naririnig nga ni Nicolay ang pag-uusap nila na yon. Nagtaka siya nang makita sa lokasyon ni Flora na nasa ospital ito kaya dali-dali nga siyang pumunta para sundan nga siya. Hindi niya alam na ito ang dadatnan niya. Sinong lalaking to? At bakit sasama si Flora sa kanya? Ito ba ang kasama niya nung nasa US si Flora? Nicolay, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong nga ni Flora nang makita nga si Nicolay. Why? Ayaw mo makita ko kayo ng lalaki mo na isasama ka sa US? What is this, Flora? Iiwan mo naman kami? Ano? Nicolay, nagkakamali ka. No, I heard it. Isinasama ka niya sa US. You know what? Just go. Habang maaga pa. At hindi pa sanay na sanay si Nathan na nandyan ka. Umalis ka na, Flora, at wala ka nang babalikan. Mariin nga na saad ni Nicolay. Nicolay naman, makinig ka sa akin. Pero hindi yun ginawa ni Nicolay hanggang makarating na nga sila. Sa bahay ay hindi nga siya iniimik nito. Please, makinig ka naman. Pagmamakaawa nga ni Flora. Hindi siya pinansin ni Nicolay na ngayon ay busy nga sa laptop nito. Wala nang pake si Flora kung hindi nga siya papakinggan ni Nicolay. Basta sasabihin niya dito ang katotohanan. Nagkakamali ka. Hindi ko lalaki si Miguel. Doktor ko siya. Isa siya sa mga gumamot sa akin sa US noong nakikipaglaban ako sa cancer. Matapang na saad nga ni Flora. Napatingin sa kanya si Nicolay. Nagtataka. Cancer? Tumango si Flora. Oo, tama ka ng rinig. Nung ipinagbubuntis ko si Nathan, nagka-cancer ako. Dahil sa mga treatment ko kaya nagkakomplikasyon si Nathan nung sanggol pa lang siya. Kaya napagdesisyonan ko na ibigay siya sa'yo dahil alam ko mas maayos ang magiging buhay niya. Habang ako, magtatrabaho sa US para ipagamot ang sarili ko. Para kapag dumating ang panahon, ay makakabalik ako sa inyo ng maayos at malusog. Kaya I'm sorry, Nicolay. Sorry kung binigay ko lahat ng responsibilidad sa'yo para lang sa sarili kong kapakanan. Dahil hindi ko to ginusto. Umiiyak na pagpapaliwanag nga ni Flora. Parang nabunutan siya ng tinik dahil nasabi na nga niya ang buong katotohanan. Flora, I didn't know. I'm sorry. Hindi ko alam na yun palang pinagdaanan mo. Mahirap palang pinagdaanan mo. Sabi nga ni Nicolay habang lumalapit nga kay Flora para yakapin nga ang babae. Yung kanina, sinabi ni Miguel na hindi pa ako tuluyang magaling sa sakit ko sa cancer. Kailangan ko pa ulit magpagamot sa US. Sakto, doon siya magtatrabaho ulit bilang doktor. Kaya sinasama niya ako. Naging kaibigan ko na rin si Miguel pero hindi katulad ng iniisip mo dahil may boyfriend siya. Yung isa ko ring doktor sa US. What? Then sasama kami, Flora. Ipagagamot kita. Mahal ang treatment, Nicolay. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng pera. Ang mga sweldo ko noon, doon lang napupunta. Pero napailing si Nicolay. I don't care. Presidente ako ng isang kumpanya at hindi ako natatakot na ubusin lahat ng yaman ko para sa iyo. Para sa kalusugan mo, sasamahan kita, pupunta tayo ng US. I'm sorry, Nicolay. Nagsasawa ka na siguro pero sorry pa rin. Shh, you don't need to say sorry. Ako dapat ang humingi ng tawad dahil pinaghinalaan kita. Hindi ko alam na ganoon pala ang pinagdaanan mo. I was just too afraid na baka mawala ka na naman sa amin. Hindi na ako mawawala sa inyo, Nicolay. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Let's go to the US, magpapagamot ka, Flora. Kung dati ay ikaw lang mag-isang lumalaban, ngayon nandito na kami. Kaming pamilya mo. I love you, Flora, and I will always do. Tulad ng sinabi nga ni Nicolay, lumipad nga sila pa US. Isinama na nga rin nila si Nathan na doon muna pinagpatuloy ang pag-aaral. Ilang buwan ang lumipas pagkatapos ng sandamakmak na treatment at medication, ay kinumpirma na nga ng kanyang doktor na magaling na nga siya at wala nang dapat ipangamba basta alagaan niya ng maayos ang sarili. Yay! Congrats, Mommy! You are a strong woman po! Masayang bati nga sa kanya ng anak, saka siya niyakap. Naipagtapat na nga rin nila sa anak ang katotohanan. Sinabi nila dito na siya nga talaga ang tunay na mommy ni Nathan at hindi lang siya kaibigan ni Nicolay. Bilib sila na naintindihan ng bata ang naging sitwasyon at tinanggap siya ng buong buo. Thank you, anak. Gumaling ako kasi nasa tabi ko kayo ng daddy mo.
Kaya ako lumakas dahil sa suporta mo. Ninyo, sagot ni Flora. Asan nga pala ang daddy mo? Nasa garden po, tara mami, puntahan natin. Hindi lang nga siya nanganak. Dahan-dahan naman anak, baka madapa ka. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi na nga natuloy ni Flora ang sasabihin dahil nagulat nga siya sa bumungad sa kanya. Formal na formal si Nikolai habang nasa likod nga niya, ang mommy at daddy nito. Nandoon rin si Vina at ang auntie ni Flora. Anong? Napatakip sa bibig si Flora dahil nga sa labis na gulat. Nagsalita si Nikolai. Flora Angeline, mahal ko, congratulations for winning your battle against cancer. Ang tapang-tapang mo talaga. You're a cancer survivor now. Nikolai, naiiyak na nga na saad ni Flora. I also want to take this opportunity. Sa harap ng magulang ko at mga importanteng tao sa buhay mo, lalo na sa anak natin. You know how much I love you at ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Flora Angeline Mercado, will you marry me? Lumuhod na nga si Nikolai, sakay pinakita nga ang isang singsing na kapansin-pansin, ang kumikinang na diamante. Lumuluha nga si Flora habang nakatingin rito. Of course, Nikolai, pakakasalan kita. Gusto rin kitang makasama habang buhay. Napayas na nga lamang nang sigawang mag-ama kaya nagtawanan sila. Pinalakpakan na rin sila ng mga nanonood habang isinusuot nga ni Nikolai sa kanyang singsing. Niyakap niya ito at saka pinatakan nga ng halik. I love you, Flora Angeline. Mercado Buendia. Hoy, excited ka, hindi pa kaya tayo nagpapakasal? Saad nga ni Flora habang natatawa. Binati rin siya ng kaibigang si Vina, ng kanyang auntie at mga magulang ni Nikolai. Congrats, BFF. Deserve mo lahat ng to. At ang galante ng soon-to-be hobby mo ah. Talagang dinala kami rito sa US nung nanghingi siya ng blessing kay auntie. Napatawa nga si Flora. Thank you, Vina. Ang bilis ng araw, no? Tignan mo, malaki na kaagad ang inaanak mo. True. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang din ang araw at kasal niyo. Magiging Mrs. Buendia ka na. Kagaya nga ng sinabi ni Vina, totoo ngang naging mabilis ang araw. Dahil makalipas ang ilang buwan, ay nasa Pilipinas na nga sila para dito ganapin ang pag-iisang dibdib nila ni Nikolai. Suot ang isang wedding gown, kaharap nga niya si Nikolai sa altar ng simbahan. Hindi niya maiwasang kiligin dahil sa sobrang gwapo nga ng magiging asawa. Pagkatapos nga niyang sabihin ang kanyang vow, ay sunod na ngang nagsalita si Nikolai. I, Nikolai, take you, Flora Angeline, to be my wife, husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part, according to God's holy law. Hanggang sa wakas, anunsyo na nga ng pare, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Itinaas nga ni Nikolai ang kanyang belo at hinalikan na nga si Flora habang masayang nagpapalakpakan ang mga tao. Finally, you are my Flora Angeline Buendia. Pulong nga sa kanya ni Nikolai. All yours, Mr. Buendia. Sagot naman ni Flora tsaka nga siya kumindat. Yay! Congrats, Mommy and Daddy. I love you both. Napangiti nga sina Flora. Thank you, baby. Pogi mo ah. Mana po kay Daddy. Sagot naman ni Nathan. Talaga? Paano ako? Yung susunod na baby na lang natin ang ipagdasal mo na magmana sa iyo, mahal. Sabi nga ni Nikolai na ikinapulangan ng pisngi ni Flora. Let's take a picture, Mommy, Daddy. Pumwesto nga sila sa harap para makuhanan nga ng litrato. Say happy family! Bibang sigaw ni Nathan. At sumigaw nga sila. The end! Oh, you're crying again, Mommy? Napabaling nga si Flora kay Nathan na nakaupo nga sa tabi niya sa sala. Pinunasan niya ang luha tumiling sa anak. Kuya, Mommy is always like that. Pinapanood niya yung wedding video nila ni Daddy and she always cries every time. Tumawa na nga lamang si Flora dahil sa sinabi ni Natalie. Ito ang kanilang pangalawang anak ni Nikolai na nasa 4 na taong gulang na. Parang nananalamin lamang si Flora kapag tinitignan nga niya si Natalie dahil talagang sa kanya. Nagmana ang bata
Nakuha lamang nito ang magandang hugis ng mata ni Nikolai. Anak, tears of joy to. Miss ko lang ang daddy niyo. Pinapanood kasi nila ang wedding video nila ni Nikolai kasama ang kanyang dalawang anak na sila Nathan at Natalie. Sa ilang beses, sa 5 taon na kasal sila, ni Nikolai alam niya ng kanyang mga anak ang magiging reaksyon niya kapag pinapanood ang video. Don't worry, Mommy. Sabi naman po ni Daddy uuwi siya today for your wedding anniversary, right? Nalungkot na naman si Flora nang marinig yun. Sinabihan kasi siya ng asawa na baka bukas pa nga lamang makakauwi dahil may isa pa nga siyang kliyente sa Singapore na kailangan makausap. Ang ibig sabihin nun, hindi siya abot sa saktong araw ng anniversary nila. Pero pinilit intindihin nga ni Flora yun dahil para naman sa trabaho, para sa kanila at sa future nila. Ang kaso ay hindi nga niya maiwasang malungkot dahil 4 na araw na nga niyang hindi nakakasama ang asawa dahil nasa ibang bansa. Nagsabi, baka bukas pa daw dahil na-extend siya. Pero okay lang, tatawag naman yun mamaya eh. Pinasigla nga ni Flora ang boses niya. I know you're sad, Mommy, don't worry po. Kami po muna ang date niyo habang wala si Daddy. Ay sus, ang mga anak ko talaga. Hali nga kayo dito at bigyan niyo ng hug si Mommy. Saad nga niya at inilahad nga ang mga braso. Agad naman siyang niyakap ng mga anak. Hinigpitan pa nga niyang mga yakap dito. Nang biglang, paano ang Daddy? Nasaan ang hug ko? Agad na napabalikwas ang tatlo nang marinig nga ang baritonong boses na yun. Daddy! Sabay na sigaw nga nila Nathan at Natalie. Agad na nagsitakbuhan nga ang dalawa. Para nga yakapin si Nikolai na naka-business suit pa nga at may dalang maleta. Halatang dumiretso nga ito, umuwi mula sa trabaho. Yung hug ni Daddy from Mommy. Ngingiting-ngiting saad pa nga ni Nikolai. Naiiyak namang lumapit si Flora sa kanya at niyakap nga ng mahigpit ang asawa. Alam mo, nakakainis ka. Akala ko ba hindi ka makakaabot ngayon dahil may business meeting ka pa? Kinawan ko ng paraan dahil miss na miss ko na talaga kayo. At pwede bang hindi ako makaabot sa araw na to? Iniabot nga ni Nikolai ang flower bouquet kay Flora. Happy wedding anniversary, mahal ko. I love you. Sabi nga ni Nikolai tsaka hinalikan sa noo si Flora. Tuluyan na ngang bumagsak ang mga luha ni Flora nang dahil nga sa labis na kasiyahan. Happy wedding anniversary, Nikolai. Mahal na mahal rin kita. Ani at niyakap ang asawa. Yay! Happy na ulit si Mommy kasi nandito na si Daddy. Alam niyo po, umiiyak po kasi si Mommy. Hindi nga natuloy ang panunukso ng anak. Tinakpan nga ng mommy nila ang mga bibig nila. Kayo talaga? Inaasar niyo pa ang mommy niyo. Go up and dress up na. Let's go to a restaurant. Nakapagpa-reserve na ako. Yeah, I'm gonna wear my dress. Punta na po ako sa room. Agad na nagpunta nga sa kanilang sariling kwartong mga anak at excited ngang umalis. Let's go, Mrs. ko. Masuyo naman ang tanungan ni Nikolai. Sagot naman ni Flora, tara na, Mr. ko. Hawak kamay nga silang sumunod sa mga anak. Marami mang oras na hindi nakasama ni Flora si Nathan at Nikolai noon para mag-isa niyang labanan ng hamon sa kanyang buhay. Ngayon alam naman niya na kahit ano pang pagsubok ang ibato sa kanya, kakayanin niya. Dahil kasama nga niya ang kanyang mga lakas, ang kanyang pamilya, ang dahilan kung bakit nalagpasan niya ang isa sa pinakamahirap nga na pagsubok niya, ang sakit. Wala nang mahihiling pa si Flora sa buhay dahil labis na saya at pagmamahal na nga ang nararamdaman niya kasama ang mga to. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Flora at Nikolai. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa inyo. Thanks for listening and stay healthy everyone. Happy weekend!